Shabbat Shalom sa mga kapatiran na nag-observe ng araw ng pamamahinga today, araw ng Biyernes, at Shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw ang inyong pamamahinga. Sa dakong ito, patuloy tayo sa ating Torah reading. Pangalawang hari or Malakiam, chapter 7, chapter 8 mga kapatid. Nasa chapter 8 na po tayo. At sa chapter na ito, kung naalala niyo po, yung babae o mother na kung saan ang kanyang anak ay namatay. But binuhay ni Abba Yahuwah sa pamamagitan ng kanyang alagad. Kung naalala niyo po, si Aliasya, mga kapatid. Ah, sa kwento ngayon, nagpatuloy pa yung famine, walang pagkain. So, may payo ngayon si Aliasya sa widow na ito at yung kanyang anak na humayom na sila o pumunta na sila sa ibang lugar. And after 7 years, pwede na po silang makabalik or pwede silang magbalik. So mamaya, mga kapatid, find out natin kung ginawa ba ng widow na ito ang payo ni Aliasya. At kung ginawa man niya, then anong nangyari doon sa kaniyang propiedad? Let's find it out mamaya mga kapatid sa ating reading. Then moving on, may mga halagang pangyayari after dito mga kapatid. Itong hari ng Yasaraal, si Yoram, mga kapatid, no? Siya po yung hari ng Yasaraal. At yung hari na ng Yehuda sa panahon na ito ay hindi na si Yehoshaphat, but ang kanyang anak na si Yehoram, mga kapatid. At may nangyari din po sa hari ng Aram. Kung naalala pa ninyo, ongoing pa pala itong kwento natin sa hari ng Aram rather. Nagkasakit po ang hari ng Aram at ano kaya? Ito ba'y hantong sa kanyang kamatayan? At kung naghahantong man sa kanyang kamatayan, sino ang naging sunod na hari ng Aram, mga kapatid? So, sa kwento ng mga hari na ito, titingnan natin mga kapatid kung ano yung mga mahalagang lessons na ating matutunan as we welcome Sister Bakar Asayao for our Torah reading for today. Go ahead po, Sister. Yes, reading from Hallelujah scriptures on 2 Kings chapter 8. And Elias spoke to the woman whose son he made restored to life, saying, Rise up and go, you and your household, and sojourn wherever you do sojourn, for Yahuwah has called for a scarcity of food, and also it is coming upon the land for 7 years. And the woman rose up and did according to the word of the man of Aloyam. And she went with her household and sojourned in the land of the Philistines 7 years. And it came to be at the end of 7 years that a woman returned from the land of the Philistines. And she went to cry out to the sovereign for her house and for her land. And the sovereign was speaking to Gehazi, the servant of the man of Aloyam, saying, Please relate to me all the great matters Aliasha has done. And it came to be, as he was relating to the sovereign how he had restored the dead to life, that, see, the woman whose son he had restored to life was crying out to the sovereign for her house and for her land. And Gehazi said, My master, O sovereign, this is the woman, and this is her son whom Aliasha restored to life. So the sovereign asked the woman, and she related to him. And the sovereign appointed a certain eunuch for her, saying, Return all that was hers, and all the increase of the field from the day that she left the land until now. And Aliasha came to Damascus, and Ben-Hadad, sovereign of Aram, was sick. And it was reported to him, saying, The man of Aluayam has come here. And the sovereign said to Hazael,
Take a present in your hand and go to meet the man of Al-Luayam and inquire of Yahuwah by him, saying, do I recover from this sickness? And Hazael went to meet him and took a present with him of all the goods of Damascus, 40 camel loads. And he came and stood before him and said, your son Ben-Hadad, sovereign of Aram, has sent me to you, saying, do I recover from this sickness? And Elisha said to him, go, say to him, you shall certainly recover. But Yahuwah has shown me that he shall certainly die. And he looked steadily until he was ashamed. Then the man of Aluayam wept. And Hazael said, why is my master weeping? And he answered, because I know the evil that you are going to do to the children of Yasharal, lighting their strongholds on fire, and slaying their young men with the sword, and dashing their children, and ripping open their women with child. And Hazael said, but what is your servant, a dog, that he should perform this great matter? And Elisha answered, Yahuwah has shown that you are to be sovereign over Aram. And he left Elisha and came to his master, who said to him, what did Elisha say to you? And he answered, he said to me that you shall certainly recover. And on the next day it came to be that he took a thick cloth and dipped it in water and spread it over his face so that he died. And Hazael reigned in his place. And in the 5th year of Jehoram, son of Ahab, sovereign of Yasharal, Jehoshaphat was sovereign of Yehuda. Jehoram, son of Jehoshaphat, began to reign as sovereign of Yehuda. He was 32 years old when he began to reign, and he reigned 8 years in Jerusalem. And he walked in the way of the sovereigns of Yasharal, as the house of Ahab had done, for the daughter of Ahab was his wife, and he did evil in the eyes of Yahuwah. However, Yahuwah would not destroy Yehuda for the sake of Daud, his servant, as he promised him to give a lamb to him and his sons forever. In his days, Edom revolted from under the hand of Yehuda and made a sovereign over themselves. And Uram, and in his days, Edom revolted from under the hand of Yehuda and made a sovereign over themselves. And Uram passed over to Seir and all his chariots with him. And he rose by night and smote the Edomites who had surrounded him and the commanders of the chariots, but his people fled to their tents. Yet Edom had been in revolt from under the hand of Yehuda to this day. Then Libnah revolted at the same time, and the rest of the acts of Uram and all that he did, are they not written in the book of the annals of the sovereigns of Yehuda? So Uram slept with his fathers and was buried with his fathers in the city of Daud, and Ahazyahu, his son, reigned in his place. In the 12th year of Joram, son of Ahab, reigned of Yasrael, Ahazyahu, son of Jehoram, sovereign of Yehuda, began to reign. And Ahazyahu was 22 years old when he began to reign, and he reigned 1 year in Jerusalem. And the name of his mother was Athaliah, the granddaughter of Omri, sovereign of Yasharal. And he walked in the way of the house of Ahab and did evil in the eyes of Yahuwah, as the house of Ahab had done, for he was the son-in-law of the house of Ahab. And he went with Joram, son of Ahab, to battle against Hazael, sovereign of Aram, at Ramoth Gilead. And the Arameans struck Joram. And sovereign Joram went back to Yasharal to recover from the wounds with which the Arameans had struck him at Ramah when he fought against Hazael, sovereign of Aram. Then Ahazyahu, son of Joram, the sovereign of Yehuda,
went down to see Yoram son of Ahab in Yasharal, for he was sick. Yan Yan ay ay po po. Yawa. So, mga kapatid, sa nabasa na ni Sister Bakar Asayao. So, meron na po kayong mga sagot, no? Doon sa aking mga tanong kanina kung ano yung nangyari doon sa woman, kung sinunod ba niya o hindi. You have already the answer, mga kapatid. At kung ano man po yung mga detalyeng mga pangyayari doon sa mga hari na nabanggit dito, si Ben-Hadad doon sa hari ng Arameans, napalitan po siya with Hazael. At dito sa Yasar-al na hari ay si Yoram, anak po ito ni Ahab. Duguan po, nagkaroon po siya ng sugat, maraming sugat. At yung hari po ng Yehuda na si Yahuram, nag-asawa po sa daughter ni Ahab. Kaya dahil diyan, anong resulta po, di ba? Naging evil din po yung ginawa niya doon sa Yehuda. Ngunit dahil naalala ni Aba si Daud, bigyan po ng chance na hindi po sila na-spare po sila dahil naalala ni Abiyawa ang kanyang promise kay Daud, mga kapatid. So, in short, dalawang kingdom ang meron dito, dalawang mga hari, opposite mga kapatid, pero noon buong Yasaral yan. Yung Yasaral, yun ay mga northern tribe reigned by Yoram. And then dito sa baba, southern tribe, yan po ay reigned by Yahuram, mga kapatid, yung anak ni Yehoshaphat. Southern po sila, mga kapatid. So, that being said, saan dito yung nais ninyo pong mga i-highlight? Okay? Katulad ng ating mga previous na mga Torah reading, we don't really start from a big topic na ito yung topic natin, but we start from small piece of information and then eventually doon sa ating mga uploaded na mga videos, nakakaroon po tayo ng overall topic. So, yun po ang ating process dito. We start from small bits of information from the stories we got, and then at the end, magkakaroon po tayo ng overall picture kung ano po yung overall topic dito sa chapter 8. So, sino pong mauna, mga kapatid, na nais na O ako, magbahagi? Brother Dan. Go ahead po, Sister Baka Sayao. Go ahead po. Ang mga pangyayari na nagsimula sa verse 4 hanggang 6, verse 6, uh, ay masasabi kong isa itong Abayawas plan at perfect timing. Tama. At hindi lang basta coincidence o masasabi nating baka nagkataon lang. Tama. Ah, ah, Magtataka tayo sa pagkakaroon ni Yahuram ng curiosity tungkol sa mga milagrong ginawa ni Alyasya. Of course, galing ang power na pagkagawa ng mga milagro from Abayawa. Mm. Ang ginawang pagtanong ni Yahuram kay Gihasi, yung servant niya tungkol kay Alyasya. Dahil 'di ba may balak pa noon si Yahuram na patayin itong si Alyasya. Pero dito, interesado siya malaman from Gihasi, yung servant ni Alyasya, kung ano yung mga dakilang mga ginawa ni Alyasya. Yan siya. Kung hindi pa dahil sa prophecy ni Alyasya na sa susunod na araw ay matapos na ang gutom sa kanilang lugar, ay patuloy na pinatay siguro si Alyasya ni Yahuram. Hmm. Mabasa natin dito na naikwento ni Gihasi kay Yahuram ang tungkol sa Shunammite woman na binuhay ni Alyasya ang anak ng Shunammite. Dito sinabi sa verse 5 na habang nagsasaysay
nagkukwento pa si Gehazi tungkol sa milagrong nangyari sa anak ng Shunammite, ay dumating itong ikinukwento ng babae ni Gehazi kay Yahuram. Ah, di ba masasabi nating itong senaryo na ito ay perfect timing na ah, fresh na fresh pa yung kwento at ito lumitaw ang bida sa kwento. Lumitaw yung Shunammite woman. Hmm. Sa kwento na isa sa mga milagro ni Alyasha, yung binuhay ang anak ng Shunammite. Dahil sa kwento ni Gehazi ay madaling naintindihan ni Yahuram ang problema ng Shunammite. Na siyang dahilan kung bakit siya andoon sa oras na yon. Kasi ang pakay ng Shunammite na meron siyang reklamo or problema doon sa kanyang mga lupain na naiwan niya kasi pinaalis siya ni Alyasha na winarningan siya na magkaroon ng famine dito, gutom, kaya pumunta ka sa ibang lugar, after 7 years, bumalik ka rito. Hmm. Ang resulta ay dahil sa kwento ng Shunammite, ang kwento ni Gehazi tungkol sa Shunammite ay ang resulta ay kaagad na maresolba ang pagsauli Opo. ng lahat na pag-aari ng Shunammite, ang lahat sabi dito, ang lahat ng bunga ng bukid mula ng araw na kanyang iniwan ang lupain hanggang ngayon. Yun ang sabi dito sa verse. Base dito sa kwentong ito, yes. Nagpatutuo ito na si Abba Yahuwah has his own timing. Tama. According to his plan and his will, lahat ng mga pangyayari sa ating buhay ay siya lang nakakaalam. Kaya di tayo dapat magtaka kung bakit nangyari ang mga bagay-bagay na minsan di natin inaasahan. Ito ay dahil may sariling plano si Abba Yahuwah tungkol sa mga mga mangyayari sa atin. Basta humingi lang tayo ng humingi sa gusto nating mangyari, ipagdasal natin, hingiin ah, natin ang mga kailangan natin. Kasi kung di natin ipag-pray at hingiin, ay walang biyayang darating sa atin. Hmm. May sinabi si James sa James 4 verse 2 na ang context dito na you do not have because you don't ask. Opo. Yung pala, dapat pala mag-ask tayo para magkaroon tayo. Tama po. Yun lang po, Brother Dan. Okay po. So, Yadayawa. And added to that, James na passage, Matthew 7:7, no? Ask and it shall be given you. Knock, and the door shall be open. Seek and you shall find. So, Matthew 7:7. Okay po. So, connected doon sa sinabi ni Sister Bakara Seo. Nais ko lang pong i-verify, no? Yung hari ng Yasrael ay Yoram po, Yoram. But ang hari ng Yahuda ay Yahuram. So, konting difference lang po, no? But Yoram at Yahuram, so ano lang po, konting difference, but referring to Yasrael kapag Yoram, and then Yahuram referring to Yahuda, mga kapatid. Salamat po, Sister, doon sa pag-highlight doon sa babae na kasama ang kanyang anak na nabuhay at bumalik at yung biyaya na kinakailangan nila pagbalik, nandoon po, natugunan ng lahat. Tama po, maganda yung point ni Sister Baka sa Yao na hindi tayo maabala, hindi tayo mag-alinlangan, matinag kung ano man po yung pangyayari na hindi natin i-expect, no? Nandoon pa rin yung biyaya, nandoon pa rin yung baraka ni Abya Uwa. Kaya lang, hindi tayo mag-worry, hindi tayo
shaken. Dapat laging matatag ang ating pananampalataya at pag-hold on kay Aba Yahuwah, mga kapatid. Yada Yahuwah po sa punto na yan. Anyone else would like to highlight one or two points or principle or truth from the story that we have heard today and read? Sino po yung susunod? Kindly unmute po and then share. What are your things that you want to share po? Recognize natin po sila ni Sister Lorraine, Sister Nicole, Aaron po. They're here. And okay po, who will be the next person to share? And here is also Brother Dimitrio. And okay po, meron pa ba nais na mag-share mula sa ating kwento? Doon ba sa... Okay, go ahead, Brother Dimitrio. Go ahead po. Yawa barak sa tanan. Yadaya Shalom. po. Medyo maingay dito. Kasi wala ako sa loob ng bahay. Opo. Nandito ako sa labas. Wala akong load. Wi-Fi ang ginamit. Opo. So, sa dito na nato sa kinabuhi sa ni Prophet Eliseo o sa mga hari o sa babae biyuda o biyuda man gid siya. So siguro matingala ta kadako-dako sa Israel, di ba? O kalapad-lapad sa Israel o kadaghang tao sa Israel. O bata ka pangutana sa atong kaugalingon, anong ang babae ra may gi-shape ni Aba Yahuwah? Namit si Eliseo. Kay kining tanan plant man ni Aba Yahuwah. Gigamit lang niya si Eliseo para makita ang matabangan ang dapat tabangan. Makaluyan ang dapat kaluyan. So si Aba Yahuwah naluoy siya aning babae nga biyudo. Nakita na ko nga kung tanaw na to sa gisulti ni Yahushua nga mas maayo ang tabang ka sa mga biyudo o ilo kay mo na siya ang gikahimutan ni Aba Yahuwah. So nagtuo ko nga kini nga babae nga biyuda nga maayo ni siya og relasyon kay Aba Yahuwah. Nahimuot si Aba Yahuwah sa iyang kinabuhi. Tungod kay special kay ni para sa iya o sa iyang anak, sa iyang mga kapamilya nga gi-save siya gikan sa gutom. Gi-save siya gikan sa kalisod. Gikan sa problema. Kay ang nasod sa Israel dunay gutom sulod sa 7 ka tuig. Pero gisave lang ni Aba Yahuwah usa ra man gyud nakasulat diha sa Second Hari chapter 8 nga gisave niya diha ang babae ra man gyud. So nagtuo ko nga kining babae maayo ni siya buutan nga babae. So naluoy si Aba Yahuwah. So kung atong tanawon kining babae wala man ni siya mangayo. Silent man siya, ignorant man siya sa may tabo. So dili na to makita sa kahimtang aning babae nga si Aba Yahuwah nakakita sa gikinahanglan sa babae kay siya ay naibalo sa unahan. So nakita niya, so
gihatag niya ang mga butang kasulbaran sa problema sa babae. Aron ma-save siya gikan sa gutom sulod sa 7 ka tuig. So problema ang katuyuan ni Abba Yahuwah nga gisip ni siya kay dunay problema nga moabot sa nasod sa Israel. O pagbalik po niya sa Israel human sa gutom sa 7 ka tuig kay naaman siya sa Ehipto aning panahon na palakaw siya ni Eliseo sumala sa order ni Abba Yahuwah. So napagyapon siya problem pagbalik niya. So problem gihapon kay wala naman siya pinuyanan, wala naman siya kakuhaan og kapanginabuyan. Pero ang siya uwag yapon ang naghimo og provision nga pagsulbad sa problema sa babae. Through hari. Through atong mga messenger o mga tao nga gigamit ni Abba Yahuwah para masolve ang problema aning babae nga mabalik ngadto sa iyaha ang iyahang kabtangan, iyang balay, iyang kapanginabuhian. So the short nga message ani nga sa maong nga babae ang naghawas kaniya gikan sa gutom sulod sa 7 ka tuig sa Israel si Abba Yahuwah to Eliseo. So pagkatapos sa 7 ka tuig balik siya sa Israel. So another problem naman pod pero gisulbad gihapon ni Abba Yahuwah to hari ang iyang problem para nasay kapuyan, nasay bakaon o mabalik sa iyang kabtangan. So sa akong nakuha aning babae, mituog yun ning babae kay Abba Yahuwah. Nagtuog yun siya kay Abba Yahuwah kay gisultihan siya ni Eliseo kung mituo siya og iyang gituman. Tama. Ang gisulti o advice ni Eliseo to Yahuwah aron ma-save siya aning maong kalisod. So gituman po niya ang instruction ni Abba Yahuwah nga pag-abot sa 7 ka tuig pwede siya mobalik sa Israel. So ang maayo ani kanang doon na siya hingpit nga pagtuo diha kay Abba Yahuwah nga sa Yahuwah nag-save siya gikan sa gutom o nag-save po siya pagbalik niya sa Israel. So wala siya mag-alilangan, wala siya pagduha-duha. So kung atong tanawon ang kahimtang sa mao nga babae, wag siya ra gyud ang nakaikyas gikan sa dahong gutom. Kay naminaw man siya. Kung sa atong panahon karon, dili ta exempted sa mga butang kalisod. O kapila naman nato na siya gibalik-balik. Pero abisan mang butang sa panahon na siya na kinahanglan na magita mga sa karon panahon kay kinahanglan magita mag-pray, mangayo. O bisag unsa pinagi siya ngalan ug ihatag kini samahan pinagi kay siya. Pero doon na po yung mga butang nga wa na to mahibaloy sa unahan nga siya lang nahibalo nga pwede po niya masulbad kung mag-obey lang yun ta sa iyahang kasuguan o sa iyang kabalauran. Kay ang tanan kasulbaran sa atong problema nga wa na to mahibaloy naragid kang Yahuwah. Tama. Ang ato lang nga part mo-obey lang ta, mosunod lang ta kung unsa ang maayo nga buhaton nato nga makapahimuot kay Abba Yahuwah. So makapahimaya sa iyang ngalan. So sa akong paglantaw kung tingali ana ang kahimtang sa tanan nga mga Yahuwah believer, sa tanan nga mga tao sa kalibutan, siguro walay problema ba? Kung mag-obey lang gyud kang Abba Yahuwah. Pero kay dili man ang tanan mo tawag kang Yahuwah, mo ila kang Yahuwah. So I hope nga kita nga mga Yahuwah believer nakita nato kung unsa ang
maayo nga gibuhat ni Abay Yahuwa ug kinsa pod ang iyang gitagaag pabor. So ang gitapaan niya pabor dire katog yung mga taong matarong. O wala niya gitagaag pabor tong mga daotan. So bisan sa atong panahon karon, atong hunahunaon nga ang taga ni Yahuwa og pabor gyud ang mga tao nga nagkinabuhi diya sa pagkamatarong, mga tao nga naa gyud si Yahuwa silang kinabuhi. Nga nagsunod sa kasuguan, lagda o kasabutan. So, kung musunod yun ta sa gusto ni Yahuwa, wala gyud problema. Pero kung musukwahi yun ta sa iyang gusto, magka-problema gyud ang tao. So, mao man ang ginaingon ako kaniadto bisan karon nga dili gyud magkauyon si Yahuwa ug ang tao. Kay dunay tao nga tagsara ang tao nga muuyon sa gusto ni Yahuwa. O daghan ang tao nga dili gusto sa plano ni Yahuwa. Kaya ang gusto nila ang ilang matuman. Tama. Pero bisag kung saon nato, problema man, gutom man, kamatay man, balatian man, ang tanan, pagbuot yun niya ni Yahuwa nga may tabo. Kay naa siya plano nga isave rapod niya gikan anang mga katalagman, mga balatian o mga kaguliang ugutom nga mahitabo sa kalibutan. So, sa kahimtang sa babae, ako nalipay ko kay ang babae o ang iyang pamilya na-save siya gikan sa gutom o nasulbad ang iyang mga problema. Kung nagtuo ko nga ang nagsulbad ani, dili tao, si Abay Yahuwa. Kay wala may butang nga dili mahimo ni Abay Yahuwa. So, ang nakita lang nako sa babae is nalang siya humble, mapaubsanon nga nagulat sa resulta sa iyang kinabuhi. Pero nasa gibuhat, pero nagpaabot siya sa tama insaktong panahon nga tabangan siya ni Abay Yahuwa sa iyang mga problema. So, I hope nga kitang tanan pod karon nga mga Yahuwa believer makuha nato kini siya og pagtulunan nga mas better gyud nga ang atong kinabuhi gikahimot-an ni Abay Yahuwa. So duha ra man gyud ang dapat natong pilion. Kung gusto ta nga pabor ta kang Yahuwa, musunod na gyud ta sa iyang gusto. Pero kung dili ta gusto sa kang Abay Yahuwa, musukwahi gyud ta sa iya. So ako magpasalamat lang ko sa tanan nga kang Abay Yahuwa, sa tanan nga mga Yahuwa believer, nagipili niya aron musunod sa iya. O gipili po na niya aron iyang proteksyonan, aron makita ang milagro o aron makita ang pagabuhaton ni Abay Yahuwa sa tagsa-tagsa, ilabi na sa atong panahon karon. Praises kay Abay Yahuwa, mga kapatid, napakagandang paliwanag. Short summary lang po in Tagalog para maintindihan ng iba. Highlight po ni Brother Demetrio dito yung buhay ng widow at yung kanyang anak. Ang tanong niya po, bakit sa buong Yasaral, bakit ito lang yung na-single out? So, ang sagot doon is dahil totoo ngang believer, no? Itong babae na ito, a true believer of Abay Yahuwa. Kasi po, nung sinabihan siya ni Alia siya na likas ka na doon sa ibang lugar, 7 years balik ka, ginawa niya po yun, obeyed. Kasi yun ang sabi ni Abay Yahuwa. So, highlight ni Brother Demetrio yung 7 years na paghintay doon, it was not easy. It was not easy, but na-sustain siya doon for 7 years. Then bumalik siya in obedience po, highlighted ni Brother Demetrio. After 7 years, in obedience po, bumalik siya. In obedience, umalis siya dahil yun ang sabi ni Abay Yahuwa. In obedience, bumalik din siya. Kasi yun din po ang sabi ni Abay Yahuwa. Come back here 7 years after. Nung bumalik na siya, nandoon nakita yung problema na nawala na ang kanyang property at iba pang mga bagay. Ngunit ang lahat na ito ay binigyan ni Abay Yahuwa ng solusyon. So highlighted dito ni Brother Demetrio yung pamumuhay na may favor nagmula kay Abay Yahuwa. As a result po yon sa ating pamumuhay na matuwid
pamumuhay ayon sa kalooban at kagustuhan ni Ab Yahuwah, mga kapatid. So, nothing to worry po. What is important is strong ang ating paniniwala kay Ab Yahuwah. Obey tayo kung ano yung utos niya, then everything will follow po, mga kapatid. So, that being said, sa ating journey, ganoon din po ang kanyang hamon sa bawat isang mga believer ni Ab Yahuwah ngayon. Hamon po na sharing ni Brother Demetrio na ito may mangyayari sa ating buhay ngayon, nawa maging good example itong nangyari at ginawa ni Ab Yahuwah sa widow na ito, mga kapatid. So, that being said, nothing to worry, hindi tayo ma-shaken. Hold on lang tayo sa ating belief at paniniwala at obedience po sa lahat na kagustuhan ni Ab Yahuwah. Yada Yahuwah po sa punto na yan. Indeed, Yada walang Yahuwah. problema po. Walang problema na hindi ma-resolve. So long as nandyan tayo kay Abba Yahuwah. Yes, go ahead, Sister Bakar, Asayao. Brother Dan, Opo. tungkol dito ba kay Hazael? Opo. Yung tanong mo kanina na tungkol dito, ito pa lang naging hari pala itong order pala ni Abba Yahuwah Opo. na maging hari itong si Hazael. Hazael. Dito pa sa First King verse 19. 1 King 19 verse 15. Okay po. Wow, napakagandang reference. Go ahead po. O dito sabi na and Yahuwah said to him, go, return in your way to the wilderness of Damascus, and you shall go in and anoint Hazael as sovereign over Aram. Oh, may order na First King pa lang. Dito nandito na tayo sa Second Kings 8:15. Sa panahon pa ito ni Alyao. Parahon pa ni Alyao. Kaya dito sa Second Kings 8:15 na mababasa natin na naging hari si Hazael na sinabi ni Alyasya na nakikita kung magiging hari ka. Dahil diyan ang ginawa ni Hazael ay alam niyang magiging hari siya, ay pinatay niya ang hari si Ben-Hadad. 'Di ba nilagyan niya ng nagbasa siya ng isang cloth at saka nilagay sa ilong ni Ben-Hadad para hindi man na makahinga at namatay. Suffocation ang pagkamatay ni Ben-Hadad. Dahil gusto niyang ang sabi ni Alyasya na magiging hari siya. Dito nakikita ko, Brother Dan, na despite sa ginawang pagpatay ni Hazael kay Ben-Hadad ay pinapa-anoint pa rin ni Abba Yahuwah kay Alyasya si Hazael sa sovereign ng Aram. Kaya masasabi natin na sovereign talaga si Abba Yahuwah na hindi tayo pwedeng magreklamo kung ano yung mga desisyon niya. Kung sino pipiliin niya na mabuting tao man yan o hindi. Basta kanyang kalooban ay mangyayari talaga. Nakita ko ditong masama niyang ginawa sa pagpatay kay Ben-Hadad, pero ginawa pa rin siyang hari ni Abba Yahuwah. Yun lang po, Brother Dan. Opo. Okay, so may magandang connection, no? Mula pa sa Unang Hari 19 verse 15. Kung bakit dito pagdating sa chapter 8, naging totoo po yung declaration doon sa Unang Hari 19:15. Yun na nga, mga kapatid, no? Minsan sa pangyayari, mga kapatid, na even pangyayari outside Yasaral na ito, no? Kasi Aram ito eh. So, yes po. pangyayari outside Yehuda and Yasaral, Abba Yahuwah is still in control, mga kapatid. Even hanggang ngayon sa ating kapanahonan.
kung sino man mga naging presidente, naging mga leader ng mga iba't ibang mga bansa, mga kapatid. And meron pa rin, nandyan pa rin ang kamay ni Abya Uwa, mga kapatid. With what's going on sa Iran, sa China, at iba pang mga bansa, mga kapatid. Nandyan pa rin yung control, ang kapangyarihan ni Abya Uwa. Kahit nga sila ay mga evil and wicked, mga kapatid. Halimbawa, itong recently, di ba, namatay si Hania, ba yan mga kapatid, no? Hania, yung pinaka-leader ng Hamas. Yes po. Sinong mag-akala na doon pa sa lupa ng Tehran mamatay itong hari ng leader ng Hamas? So, there was a time na itong leader ng Hamas talagang naging powerful siya, naging malakas siya at nag-succeed siya over sa pagsira ng Israel diyan ngayon sa Middle East, mga kapatid. But that being said, kahit pa man ganyan, hindi niya akalain na sa panahon na yon na siya ay nag-abiba doon sa bagong presidente ng Iran, hindi niya akalain na yun na pala yung kanyang katapusan, mga kapatid. So, ayun, yun ay lesson na makita natin na even outside Yehuda and Yasser-al, ang kamay, ang kapangyarihan ni Abya Uwa ay kumikilos at gumagana ang kanyang purpose at ang kanyang mga kalooban. So, totoo yun, sister. No one can question kung ano yung kagustuhan ni Abya Uwa. Yan ay Uwa po. Anyone else would like to highlight some important verses and references o lesson mula dito sa ating reading? Go ahead po, Sister Corazon. May I have a turn po kasi Opo. ang sakit yung mata ko kaya hindi ako nagbasa. But I was as I was listening sa Torah reading ni Sister Bakar Asha Yao. Opo. It came into my mind nung nabasa niya ng ano ba yun, yung King of Judah, Jeroboam. Opo, Yeroham. Yeroham. Yahoram. Opo. Kasi maganda yung impact ni yung rin niya. Pero nung nag-asawa siya, parang nasira kasi yung asawa niya nag-worship siya ng idolatry. Tama. Kaya kung minsan sa buhay natin, our faith is being affected pag our faith serving Yahuwah is being affected pag hindi tayo parehas sa pananampalataya. Tama po. Pero kahit nang ganun, we still have time. We still have the faith na to continue our worship to Abba Yahuwah. Yun lang po. Tama po, sister. Lalo na sa ating journey ngayon, karamihan hindi buo ang mga pamilya, mga kapatid. At yan ay talagang malaking hamon, sister, sa ating pananampalataya, sa ating pag-hold on, sa ating trust and confidence kay Abya Uwa. Kasi po hindi madali. Naalala ko po yung kwento sa buhay ng aking kapatid na yumaong. Nag-iisa lang siya. Si Dr. Jaime Maeng o Brother Jaime Maeng. Nag-iisa lang siya talaga sa kanyang family. And it was not easy for him. But hold on pa rin siya until the end po sa kanyang buhay. So, yun ay encouragement to all of us na ang journey natin believer ni Abba Yahuwah ay hindi madali. Lalo na kapag ang ating mga mahal sa buhay ay hindi sila mananampalataya. Kaya Yahuwah po sa sharing ni Sister Corazon. At maraming makapag-relate dyan, sister, sa point na yan. Kaya Yahuwah po. Anyone else? Brother Demetrio, parang may sabihin muna si Sister Cheryl. Then after Sister Cheryl, balik tayo kay Brother Demetrio. Go ahead po, Sister Cheryl.
recall ko lang, yung scarcity of food. Ano po, Sister Cheryl? Yung scarcity of food po, hindi lang sa buong world ng earth. Sabi dito sa Genesis 31, and all the earth to Joseph and Israel to buy grain because the scarcity of grain and oil. So yung 70 of food, ayan po. Hindi masyadong malakas, Sister. Pwede bang i-adjust mo ang volume? Hindi masyadong marinig dito yung boses. Ayan po, Brother Dan. Okay yan. Sige, go ahead po. Pakiulit yung sinabi mo, Sister. Basa ko po dito sa yung scarcity of food. Okay po. Yung famine at kakulangan ng pagkain. Go ahead po. Sa Genesis 41:57. Okay. Genesis 41:57. Okay. And all the earth came to Joseph in Mitzrayim to buy grain because the scarcity of food was severe in all the land. So hindi lamang po diyan sa hindi lamang po dito sa Yasharel, kundi sa buong mundo. Yung famine na yon. So ibig sabihin po lahat affected. Opo. But dito po natin makikita kung paano kumikilos si Abba Yahuwah. At how the stories goes. Kung alin po yung pinipili niyang kwento kung para tayo ay merong matutunan. Tama. Merong kuha, merong maintindihan. Highlight ko po yung dito yung sa sa 10, and Elisha said to him, go say to him, you shall certainly recover, but Yahuwah has shown me that he shall certainly die. Opo. So it was already planned na talagang mamamatay si Ben-Haram. Ben-Haram. Si King Aram. Opo. Rather, Ben-Hadad. And was shown that to be sovereign over Aram. Sa verse 9 po, Ben-Hadad po yung sovereign ng Aram. 8 verse 9. Ben-Hadad po, sovereign of Aram. Go ahead po, sister. Ben-Hadad sovereign over Aram. Opo. Na po, nakaplan na po talaga na kahit hindi pinatay ni Hazael yung hari, he will die. Kasi yun sinabi ni Elisha. Kaya yun nga lang po, inunahan niya yung plano ni Yahuwah. Good point. Opo. Yes. Ginawa niya kasi sinabi na ni Elisha na nakita ko na pero gagaling siya. Sabi mo sa kanya na gagaling siya pero sabi ni Abba Yahuwah, siya'y mamamatay. Dating po dito sa 14, inunahan na ni Hazael yung plano ni Abba Yahuwah. So, imbis na hindi siya nagkasala siya dahil sa ginawa niya. Yes. He decided his own. He do what he did what he thinks na makakabuti o magiging tama sa pangunawa niya. Ano po yung mensahe nito sa buhay natin? Na sometimes we face some circumstances na
na meron na po tayong solusyon. So, hindi po ba tayo nagtataka na minsan yung solusyon natin ay hindi natin magawa o yung mga hadlang na yung solusyon na yun na hindi mo magawa kasi hindi yun ang solusyon ni Aba Yahuwah para sa atin. Tama. Diba? So, dapat talaga ang si Aba Yahuwah talaga, He wants us to learn how to wait, how to. Yun yung gusto niya, yung marunong tayong mag-antay kasi yung plano niya dapat ang masusunod. Tama. If Hazael only have waited for the plan of Aba Yahuwah, hindi narumihan ang kamay niya, hindi siya nagkasala. At naging mabuti siguro siyang hari. In our life, in this journey, Aba Yahuwah is telling us to wait and obey. Yun lang po, Brother Dan. Wow. Napakagandang punto, mga kapatid, no? Wait and obey. Hindi natin pangunahan si Aba Yahuwah. Hintay tayo, mga kapatid. Hindi natin pangunahan si Aba Yahuwah. Timing po ni Aba Yahuwah yung laging inuulit ni Brother Demetrio. Sa tamang panahon, sa tamang lugar, hintayin natin yung kanyang kalooban. Go ahead po, Brother Demetrio. Si Hari Rasal, gideclare na ni Eliseo nga siya mahimong hari. O gideclare na niya nga siya lutuson niya ang mga tao sa Israel. O nakita na ni Eliseo sa kinabuhi ni Hari Arasael. So siya mahimong hari sa sunod. Ug siya ang mahimong ug sa ato pa karon nga term mangtas nga hari. Kay bisan ang buntis ang abrihan ang tiyan. O napamatudan na sa nga siya daotan nga tao o siya gipili sa ni Aba Yahuwah aron mahimong hari, aron mahimo niya ang mga butang nga dili gusto ni Aba Yahuwah. So gipili gid siya aron mahimong daotan nga hari. O dili pa man siya hari karon. So pagka mahimo siyang hari, mahimo na gid siyang gipili nga Yahuwah aron mahimong daotan nga hari, aron magkagubot ang Israel, aron magkagubot ang katawhan. So kung ato magkong tan-awon sa sistema karon sa Kristyanismo, dili ta man gud ta gusto gubot. Diba? Di ta gusto gira. Di ta gusto og away. Mao man na, di ta gusto gutom. Di ta gusto og kalamidad. Pero so kuhi man sa atong natun-an sa una pa hangtod karon. Mao nang sagaran kung sa una sa mga prayer ang gipangita gyud sa tao, ginaampo sa mga leader is kalinaw, peace, walay away, walay kalamidad, walay gutom. Pero nganong naamay gutom, ug naamay away, naamay dautan, tungod kay kana pagbuot ni Aba Yahuwah, kaniadto pa ug hangtod karon di na siya mausab kay katumanan yun na sa gisulti ni Aba Yahuwah nga moabot yun ang panahon nga gutom, moabot ang panahon nga dunay kalamidad, dunay away, kay usa na siya katimailhan nga si Yahuwah, Yahushua, hapit na gyud mo balik. So mo na ang magka-contradict ang gusto sa tao sa gusto ni Yahuwah, kay ang tao gusto og kalinaw. Pero si Yahuwah dili. Gusto niya og magkaguliyang ang mga tao. Kay aron ang mga tao makapili kung asa siya moadto ug kinsay ang dangpan ug kinsay makasulbad sa ilang problema. So, for example, parehaning babae, nasulbad ang iyang problema. Kay namati siya kay Aba Yahuwah. Gitugot nga dunay gutom sa Israel.
diri sa Pilipinas sa una 7 months. 7 months ang gutom, ang hulaw. So di ko makalimot ana, si Presidente Marcos nanghatag og bugas kag sakasakos kada tao, kada pamilya aron ma-sustain ang panginahanglan sulod sa 7 ka bulan nga gutom. So nagpasabot na nga tama to ganina gisulti ni sister nga dili exentive ang uban nga nasod, tanan nasod makaagi o makasinati ni ini. Kay kung dili ta makasinati aning gutom, kagubot, kasamok, gira, so dili pud ta makasinati og mga maayo nga gikan ka nga bayahwa. Ita makasinati milagro. Di ba? So mo na nga gitugot ni Abayahwa nga natay mga leader nga mga dautan nga mga leader kay siya man nagsultian nga ang kagamhanan gitukod ni Yahuwa kay ang plano niya aron matuman ang iyang gusto nga mahitabo. Tumo na nga kainumdum ta sa panahon ni Digong nga nahimo siyang mayor sa Davao City. Daghan ang mga Kristyanismo nga nasuko sa iya kay daghan siya og gipang himo nga dili maayo. Doon na yung mga question. Bisan kami na question miya na sa una nga uyon ba mi nga mao ni siya ang tao nga mayor nato, mahimo natong leader nga daghan og gipamatay, daghan og krimen nga gihimo. So ang akong tubag kay interview man gyud miya na, ang akong tubag siya mayor sa Davao nga gipili ni Abayahwa aron muhusga aning mga taong dautan nga naa sa atong mga palibot para kadtong mga tao nga mga tarong nga naa dinhi makaingon sila nga giprotektahan sila. So mo na nga dunay sila ra gyud ang gitagaanan ni Abayahwa og right o katungod nga magdumala sa atong nasod para matuman ang iyang gusto, matuman ang iyang plano. For example, panahon karon sa nasod sa Pilipinas, nagkaguliyang ang mga tao, daghan ang dili gusto kang Marcos kay dili nila gusto. Pero kini kagustuhan ni Abayahwa nga siya ay mapresidente. Kay para matuman ang iyang plano sa nasod sa Pilipinas o matuman ang iyang goal nga mohitabo ang Third World War. Kay karon daghan man nasod karon nga naghimo og plano o idea karon dili matuman ang Third World War. Pero kung kanang Third World War matuman man gyud na kay nakasulat man na sa balaan nga kasulatan ug mahitabo man na siya. So para sa tuwa wa gid angay nga kahadlukan. Kay siya huwa man ang nagpili anang mga presidente aron mahimo ang kagubot, mahimo ang kasamok. Kay diya lang nato kini makita sa Kang Eliseo nga nakita niya ang usa ka kanang tao nga si Russell, di man to siya hari. Dili man to siya pero nakita niya, gipakita niya Abayahwa siya nga kanang tawana mahimong hari nga mulutos sa mga tao sa Israel sa umabot nga panahon. So pag uli man gani ni Russell wa man siya ebidensya na tungod kay gisulti ni Eliseo iyang gipatay itong hari ug namatay gyud tong hari. So mo na nga sa atong panahon karon para sa kuha kining atong kagubot kasamo mga presidente nga makita nato nga dili maayo. So para sa kuha siya huwa ang nagbutang sa ilaha diha para matuman ang iyang plano para magkaguliyang ang kalibutan. So mo bitaw na nga ginaingon nako sa una against ko anang mag-prayer nga ang kalibutan dunay kalinaw. Kay ang akong papa sa unang panahon gagmay pa mi maghilak makaadlawon magabi magampo nga ang kalibutan walay kagubot walay kasamok nga ang mga tao makabaton og kanang ang nasod ang mga leader matagaan og maayong leader nga dili magadala og kagubot. Pero nganong ang tanan nga mga leader napili puro man nagdalag kagubot. Wala may presidente nga sa Pilipinas akong nahibaluan nga nagdaog maayo, puro man dautan. Kana tungod kay pagbuot ni Abayahwa nga kana sila mahimong mga leader
para maghimo sila og dili maayo ug si Yahuwah maghimo pud siya og mga butang nga dunay mga tawo nga iyang pilion aron pud masip ikan niya ng dautan nga mga leader. Okay So po. I hope nga masabtan nato ni o ato ni siyang matagaan og kanang application nga pasagdan na nato ni mga leader natong dautan. Di lang nato na sila tagaan og dako nga importansya. Ang ato mag kinabuhi lang gyud ta nga uyon sa kabubuton ni Yahuwah kay sila gipili aron magbuhat og dautan, kita gipili aron maghimo og matarong para mailhan si Abay Yahuwah. Okay po. Kanara akong mga kapatid, sa napaliwanag ni Brother Demetrio, no? Maraming hindi nakaintindi. Binibigyan ni Brother Demetrio ng halaga na even sa pagkapili ni Hasael o Hasaal bilang leader, may plano po, may kalooban po si Abiao. At ito'y pinakita na doon kay Aliasya sa na-highlight na rin po ni Sister Bakar Saya o Sister Cheryl kanina. Dito sa verse 12, mga kapatid, no? Verse 12. Kasi umiyak dito si Aliasya sa harapan ni Hasael kasi po sabi niya dito kung ano yung kanyang gagawin. So, yung tanong kanina ni Sister Cheryl kung ano kayang maging hari ito si Hasael. So, nandito na po ang sagot sa verse 12, which is also na-highlight ni Brother Demetrio. Habang nagpapaliwanag si Brother Demetrio, pumasok sa isip ko, bakit i-allow ni Abba yung mga evil king, evil leader na sila yung makaupo? Okay po. Habang nagpapaliwanag si Brother Demetrio, ang pumasok sa isip ko, mga kapatid, is ang bansang Yasser-Al sa panahon na ito, hindi maganda ang kanilang leader, si Yoram, mga kapatid. Bakit po? Kasi si Yoram, isa po siyang evil na hari. Okay? At bakit siya evil na hari? Kasi sinunod niya yung ginawa ng kanyang ama na si Ahab. Okay? At ang ginawa ng kanyang ina na si Jezebel, sila po isang idolatrous na hari, mga kapatid. So, dahil dyan, connecting dito kung bakit si Hazael ay magiging evil na hari sa Aram, tapos bakit ito yung kanyang gagawin sa mga anak, sa mga babae, doon sa Yasser-Al. Mga kapatid, yan po ay a form of Abba Yehoah's punishment po. Punishment. So, the point is, kung bakit ina-allow ni Abba Yehoah yung mga evil king, mga evil na mga presidente o hari sa iba't ibang mga lugar, is because yun po ang kanyang paraan din po para mapanis yung mga evil, mapanis yung mga masama, at yan din po ay paraan na kung saan ang pagkilos ni Abba Yehoah upang maligtas, ma-spare, ma-protected yung kanyang mga believer, mga kapatid. So, something to think about, something to ponder, mga kapatid, kung paano ito natin maisabuhay sa ating journey ngayon, mga kapatid. So, yan po. Nais ko lang pong i-highlight yon upang maintindihan ng ating mga kapatiran. Anyone else na merong idagdag? Po, Sister Cheryl, you wanna add something? Naalala ko po sa Book of Jasher, pero hindi ko sasabihin para basahin ng bawat isa. Sinabi ni Abba Yehoah doon na nakalaw niya na mangyari yung mga kaguluhan at paano nangyayari. But wag mag-alala, yung mga sa kanya at nananatili sa kanya kasi bago mangyari yun o bago maging matindi yung kasi doon sa flood sinabi niya na inantay niya muna na mamatay Apa. yung matutuwid
para hindi nila makita. So, as for us now, kung mananatili tayong matibay, matatag, huwag tayong mag-alala kasi Abba Yahuwah will find a way for us na hindi na tayo umabot dun sa mga kaguluhan na hindi na natin kakayanin. Opo. Alam po, brother. So, merong additional information si Sister Cheryl doon sa Book of Yashar. Kung saan may paraan si Abba Yahuwah, spare po niya yung mga may takot sa kanya, yung mga naniniwala sa kanya. Abba Yahuwah, may kakayahan po na i-spare po sila. Sa kwento rin, mga kapatid, di ba? You're familiar with sa kwento ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba? You're familiar with that story. Bakit po na-spare sila doon sa nagliliyab na apoy na yon? It's because makapangyarihan si Abba Yahuwah, nagpadala po siya ng anghel doon, di ba? At yun din po ay nangyari sa buhay ni Abraham. Ayon sa Book of Yashar, mga kapatid, nangyari din po sa buhay ni Abraham yun. Parang kwento rin po ng Shadrach, Meshach, and Abednego. At hindi namatay si Abraham dahil Abraham was a righteous man. Spared po siya doon sa apoy na yon because makapangyarihan nga po si Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay po. So, ayan. Anyone else would like to add? Brother, exactly, if you have a good place there or something to share. Sister Lilieta. Brad, nasa labas ako, Brad. Okay po. Okay po, Brad. Ako. Okay po. Sister Lilieta, if you have something. Sister Caitlin, nasa pangalawang hari po, chapter 8 ang ating nabasa ngayon. Brother Ron, you have something to add? If there is one. Makikinig lang po muna ako, Brad Danny. Opo, Brother Ron. Yadayawa po. Okay, mga kapatid, kung wala na po kayong idagdag, sa tingin ko, mga kapatid, itong lahat na ating mga nabasa at napaliwanag, malaking halaga sa ating buhay. Hindi ko na lang po dagdagan. Malaking mga lessons po, mga kapatid, sa ating buhay itong mga nakuha natin ngayon. There is a reality of famine. There's a reality of trouble. Yung kaguluhan nangyayari noon, mangyayari ngayon. Ito po yung mga realities, mga kapatid, na hindi natin maiwasan. Ngunit isang malaking bagay dito, na kung tayo talaga ay nakakilala ni Abba Yahuwah, mga kapatid, ito po yung 4 na mga titik sa pangalan po ni Abba Yahuwah na lagi nating binabanggit dito. Yahuwah. So, ito nga po, mga kapatid, no? Letter Y, itong ha, bangkitin po natin as AH, kaya Y plus AH, kaya maging Ya. And then, ang next na titik po ay U, Yahoo. Then, ang last letter po ay ha, which is banggitin po natin as AH. So, kaya Yahuwah, Yahuwah, mga kapatid. Yun po ang pangalan na lagi nating binabanggit dito at ito po ang pangalan din po ni Yahusha. Yahu, okay, Shan with the sound of SH, and then Ayan with the sound of A, mga kapatid. So, idugtong natin yung 5 mga titik na yan. Yahusha, mga kapatid. Yahusha po ang pangalan ng ating Masya at ang pangalan naman po ni Abba ay Yahuwah po, mga kapatid. Ito po ay nakasulat sa Holy Scripture, nakasulat din po sa BYNB, nakasulat din po sa At-Seper ang pangalan na yan. So, that being said, nawa kayong mga makikinig sa Republish, suriin niyo po ang pangalan, totoong pangalan ni Abba Yahuwah at Yahushua HaMashiach. Kasi po, sa mga panahon natin ngayon na grabe na po yung gulo,
nawa nakilala po natin ang totoong pangalan ng ating Ama, ng ating Aba, mga kapatid, na makapangyarihan at ang ating tagapagligtas na si Yahushua din po, HaMashiach. So that being said, Yahuwah barakas po sa mga katuruan ito, and this bring us healing, this bring us freedom po. Kung nasaan man tayo ngayon, ito'y maging baraka sa ating lahat. All esteem po and praises kay Abba Yahuwah sa lahat ng kanyang mga katuruan nito. Yada Yahuwah.